Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, napanood po natin kagabi yung preliminary competition ng Miss Grand Philippines 2025 na kung saan ay naglalaban na po ang mga Miss Grand Philippines contestants. So ating pag-uusapan dahil ang sabi ng mga beauty pageant expert ay tila ba sigurado na daw ang labanan sa finals ni Emma Tiglao at ni Anita Rose Gomez. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At talaga nga namang napakapasabog yung naging performance, highlight ng mga activities ng Miss Grand Philippines, most especially dito sa pambato ng Pampanga na si Anita Rose Gomez. So kung ako yung tatanungin mga kapolitika, walang duda na talaga nag-stand out at nag-shine ang performance ni Emma Tiglao dito sa Miss Grand Philippines preliminary competition. So meron rin iba nagre-react na wala na daw ganoong excitement ngayon ang mga beauty contest dahil tila ba nakadestined na daw ang maging winner ng Miss Grand Philippines. At sinasabi nga natin doon sa ating mga unang video na malakas nga kutob na ibibigay kay Emma yung corona. So ewan ko lang mga kapolitika kung ibibigay nila ito sa mga dark horses, pero sa bagong era ngayon ng mga beauty contest ay malamang sa malamang ibibigay nila ito sa mga sikat at mga kilala na pagdating sa mga beauty contest. So yung mga dark horses or yung mga hindi pa gaano kilala pero makikita naman natin may potential, siguro ang masasabi natin ay attend lang sila ng mga beauty contest para maging tanyag rin sila at in the future ay maabot rin nila yung mga narating na mga contestant na kung saan ay nananalo. Okay? So yun po ngayon ang sikreto at kinakailangan na malakas rin yung fan base mo. So dito mga kapolitika ay humakot po ng award si Emma at si Anita Rose Gomez at ang sabi ng iba ay tough fight daw ang maging laban nila sa finals. So dito sa Emma Health and Wellness Ambassador ay binigay ito kay Emma Tiglao, Emma Choice Award kay Anita, Miss Photogenic ay kay Pampanga, then Pro Shot kay Zambales, and then yung Casino Plus ay kay Miss Pampanga kay Emma Tiglao. So dito mga kapolitika, ano ba yung ating mag-reaction sa sinasabi ng mga netizen na kasi may napanood ako doon na vlog na wala na daw ganong excitement, and ako in fact is hindi ko na masyadong pinanood yung kabuang video or yung preliminary competition. Pinanood ko na lang yung mga video clip na pinopost dito sa social media. So ang sabi nila is downgrade na daw ngayon yung mga beauty contest dahil nakadestino na daw kung kanino ibibigay yung corona. Depende daw sa kasikatan ng contestant or kung gaano siya kakilala or katanyag. So para sa akin naman, sa tingin ko ay kasi masisira rin ang reputasyon ng mga beauty pageant na ito. So sana ibalik nila yung dati na kung saan is nasusurpresa tayo from time to time sa mga resulta. Okay? At maganda rin po yung nilalagay yung score sa sa screen na kung saan is very transparent. Is nakikita natin kung hanggang saan yung mga kaya ng ating mga representatives or ng ating mga hinahangaang mga beauty queens. So ako in my personal view as well is hindi rin ako payag dito sa mga predestined na mga winners dahil nawala po yung excitement at yung mga challenges. So hindi po maganda para sa isang beauty contest na nakadestino na kung sino yung maging winner. So ngayon sa Miss Universe naman is wala naman tayong although meron tayong mga naririnig na baka ibigay daw kay Thailand this year, pero hindi tayo sigurado mga kapolitika hanggat wala talaga tayong matibay na mga kumpirmasyon or mga balita. Unlike talaga last year na meron na talagang sinyalis pa lang sa simula pa lang na kung saan ay inilibot na sa hindi pa nga nagsisimula yung beauty contest ay inilibot na ng may-ari or ng CEO yung nakadestino na maging winner. So sana this year is hindi yun mangyari sa Miss Universe at sa Miss Grand 2025. Okay? So yun mga kapolitika ang aking maging reaksyon at ang aking maging opinion. Kung kayo ang tatanungin, payag po ba kayo dito sa bagong patakaran, new era o beauty pageant na kung saan is nakadestino na kung sino yung mga maging winner at yung mga pinipili lang ay yung mga sikat at mga kilala na? Payag po ba kayo sa mga ganitong kalakaran? Pag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.